poder del nombre del Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Muerto. Ah, matigas. Destruate Dios Pater, destruate Dios Filios, destruate Dios Espíritus Santos, insecto. Yun, mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaliwanag. Ito po yung lingkod, si Roger Lux Day po nagbabalik. At pasensya na po at ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. Ito po yung mga request na nabasa po at karamihan ito po yung hinihingi sa akin. No, ang itatopic po natin ngayong gabi or ngayong araw kahit saan lupalo pa tayo ng mundo ay ang orasyon na panghuli or pangsilid sa bote sa mga masasamang espiritu, no? So sa mga nakapanood po ng isang gamutan ko na kung saan ay na pasilid ko nga or naisilid ko nga itong mga masasamang espiritu na gumagambala dito sa aking pasyente at nahuli ko ito at naisilid ko ito sa bote, no? So babahagi ko po sa inyo ang paraan na ito para sa mga hindi pa nakakaalam, no? At sa mga marunong na din sa pamamaraang ito, ay baka makakadagdag lamang ito sa inyong panibagong technique, no, kumbaga. Okay po. Pero bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta dito sa aking YouTube channel, Roger Lux the Spiritual Warrior. 4,100 plus na po tayo. Maraming salamat po. Naway patuloy pa tayong dumami at patuloy po yung pag-share natin sa mga video contents ko po dito sa aking channel para mas marami pa tayong matulungan, lalong-lalo na yung mga baguhan sa larangan na gustong matuto ay makasumpong dito sa ating channel. So maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago po kayo dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe at please hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na videos na i-upload ko tungkol sa lihim na karunungan, sa mga orasyon o dasal, mga gimat, anting-anting at tungkol sa mga gamutan. So ayan po, tara simulan na po natin, huwag na natin patagalin. So shoutout po sa lahat, lalong-lalo na sa mga walang sawang sumusuporta, mga solid subscribers natin. Bago po tayo tumungo sa orasyon na mismo, no, nais ko po pala sana mag-shoutout sa nagbigay ng napakagandang t-shirt na ito. Shoutout sa iyo, Bro JR. Maraming salamat nga pala dito sa t-shirt na ibinahagi mo. Ayan, panggamutan talaga. Maraming salamat. Ayan. So maiksing paliwanag lamang po, no, tungkol sa orasyon na ibabahagi ko ngayon. Una po totoo nga ba na maisisilid natin sa bote itong mga masasamang espiritu na gumagambala sa ating pasyente? Paano nga ba ito? At sa anong paraan, no? So unang-una po ay babalik tanaw po tayo sa mga ancient magicians, no? Dati pa po, no, mga sinaunang panahon pa, no, ay ginagawa na po talaga ito, yung paghuhuli sa bote. Bakit ko po nasasabi yan? Kasi ako po ay nag-aaral, no, ng mga ancient magic or ancient knowledge, no, mga occultism, no. At isa na nga dyan is yung tungkol dyan sa pagbind, no, or pagtali or paghuli at pagsilid sa bote nitong mga masasamang espiritu. Okay, kung atin pong suriin ng mabuti, no, ay nakikita naman po natin na kahit sa modernong panahon natin sa ngayon ay may mga nakikita tayong sa mga palabas, no, na katulad ng mga cartoons, no, or ng mga horror movies, something ganito, ganyan, or mga fairy tales, no, na may tema pa rin na kung saan nakikita natin
yung genie in the bottle, lalong-lalo na sa Aladdin, no? Sikat na sikat ang Aladdin. 'Di ba si Aladdin ay may lampara, no? May lampara siya, no? At tuwing kiskisan niya ang lampara ay lumalabas itong genie niya, at base sa istorya ay nagbibigay ito ng tatlong kahilingan sa kanya, no? Dahil nga ay pinakawalan niya ito galing sa napakamahabang panahon ng pagkulong sa bote. So, dito po natin maiisip, no, dito po papasok sa ating isipan na way back po, no, sa mga unang panahon, o what I mean mga panahon pa nila or mas nauna pa kay Jesus, no, sa ating Panginoon, no, mga BC, no, mga sa Mesopotamia, or sa Persia, no, mga magicians man yan, mga Persian, no, Persian magicians. Okay? So, ginagawa na po yan nila, yung paghuhuli sa bote, no, kinukulong nila or sa lampara, no, yung mga sasamang espiritu. Pero sa palabas po na napapanood natin, syempre, para pangbata naman yun ng mga tema, no, syempre, pinaganda lang nila, no, pinabuti nila yung genie na nasa loob. Genie po ay spirit yan, no, spirit yan. Genie in the bottle or espiritu sa bote, no, or sa lampara. So, syempre, base sa istorya ay nakakulong ang genie na ito sa isang lampara, at ang sino man makapakawala dito or magpakawala dito ay bibigyan ng tatlong kahilingan na kahit anong gusto niya, no, dahil parang reward po ito dahil nga pinakawalan niya ito. So, but in reality, I don't know kung ganun din ba or may pagkakataon na ganun, kasi hindi ko man alam yung mga masasamang espiritu, no, kung paano sila mag-isip talaga. Pero posible din naman, no, na may ganun. Example, may nakita tayong bote siguro, tapos hindi natin nalaman. Pero para sa akin po, pag yung espiritu, halimbawa ako, no, hinuhuli ko yung mga espiritu, isinisilid ko sa bote, at pinapabaon ko ito sa lupa, na kung saan walang taong dadaan, no, walang sino mang taong makadaan, no, or hindi sa daanan mismo, kasi iniiwasan ko na baka mabuksan itong bote at ang mga sasamang espiritu ay makawala at makaperwisyo ulit, no, ng ibang tao, na kung sino man ang bubuksan nun, baka yung taong nagbukas nito ay baka sapian din siya or kambalaan din siya ng mga espiritong ito, no, kasi masama nga, masamang espiritu. Okay, so ayun na po, bale yun lang po ang maikling paliwanag ko tungkol sa pagpapasilid sa bote, kasi marami kasi hindi naniniwala tungkol dyan, kasi paano daw papasok yung espiritu or engkanto sa isang bote na maliit lamang, no, kasi yung mga utak nila ay iniisip nila yung espiritu ay tulad sa pisikal. Alalahanin natin, ang espiritu ay espiritu, hindi po pisikal. Wala pong pisikal na pangangatawan. Ibig sabihin, espiritu parang hangin lang, no, pasok kahit saan, at pwedeng maging malaki, pwedeng lumiit, no, kasi parang hangin nga lang sila, spiritual, no. Okay, so ito na nga po ang ibabahagi ko sa inyo, yung paraan, no, paano natin mapasilid ito sa bote, no. Halimbawa po, tayo ay nanggagamot, no, at nahuli na natin ito, di ba, naituro ko na po sa inyo pangtawag at pamarusa, no. Halimbawa, nasa katawan na ng pasyente at gusto natin itong ipasok sa bote or isilid sa bote, no, gawing kulungan niya ang bote, no. Pero personally, sa aking experiences, hindi naman kumbaga hindi naman siya parang kailangan talaga palagian, no. Depende lang kung trip natin, no, kung pwede naman patayin na lang agad or paalisin na lang, no, o pwede din naman. Pero kung gusto din natin isilid sa bote, pwede din naman, no, nasa sa atin na yan. So ganito lang po yung paraan. Bale, kumuha kayo ng bote, no, maliit man yan o malaki, depende na sa inyo, no. Example, bote ng tanduay, bote ng gamot,
or bote ng baby oil, pwede din yon, no? Pero ang mahalaga, unang-una sa lahat, ay linisan nyo yung bote. Linisin nyo ng mabuti, no? Pagkatapos yung linisan ng sabon at ibanlaw nyo ng tubig, banlawan nyo din ng tubig na may asin para magiging malinis talaga siya, no? Parang na-cleansing natin yung bote. At tanggalin nyo yung mga papel niya or marka niya sa bote, no? Tanggalin natin para transparent talaga ang bote. Ngayon, ang pwede nating gawin, halimbawa, ay ginilitan natin, pwede din, example, gilitan natin yung gumagambala sa ating pasyente, ginilitan natin, tapos sabay tusok ng ating kamay sa kanyang sikmura, sabay bunot, no? At isipin natin ang espiritu ng gumagambala sa ating pasyente ay hinahawakan natin sa ating kamay at isilid nyo sa bote na hinugasan ninyo. Pero ano nga ba ang dapat na orasyon na gagamitin sa bote, no? So, ito po yung orasyon. Bago nyo ipasok sa bote, lalagyan nyo muna ng orasyon o dasalan nyo muna ng orasyon. Ang una sa lahat ay magdasal kayo ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang Luwalhati, at isang sumasampalataya. No, pero kung wala na kayong oras, pwede naman direkta na lang sa orasyon na mismo. No, pero kung gusto niyo mas effective siya, magdasal muna kayo ng isang Ama Namin, isang Abang Ginoong Maria, isang Luwalhati, at isang sumasampalataya. Tapos isunod niyo na yung orasyon ng 3 beses, no? At ito po yung orasyon, pakinggan niyo po mabuti, no? Bale, bibigkasin nyo ito ng 3 beses, tapos iihip ito sa bote ng 3 beses na pakrus. Okay? Ito po yung orasyon. Oha uksa yoramo, o paleya ha yelapo, o maroya suwaho. Ulitin ko po. Oha uksa yoramo, o paleya ha yelapo, o maroyak suwaho. Oha uksa yoramo, o paleya hayela po, o maro yaksuwa ko. Tapos sabay ihip 3 beses ng pakrus sa bote. Ayun. So, nakargahan nyo na yung bote, at ang susunod yung gagawin, pagkatapos ng gilitan, bunutin nyo dito, at itapon nyo sa bote. Sabay takpan yung bibig ng bote, no, ng kanyang takip, no? At maniwala kayo nandoon na talaga yon, no? At ibang paraan ganito din. Halimbawa, hindi nyo ginilitan. Katulad ng nasa video ko, nung pinakita ko, hindi ko ginilitan. Hinuli ko, pero nasa katawan na ng pasyente. Ang ginawa ko ay pinapasok ko sila sa bote. Ang ginawa ko, simple lang, ginawa ko yung isang kamay niya, no, isang kamay. Tapos, ang bunganga ng bote ay ipinasok, ang isang daliri niya ay ipinasok ko sa bunganga ng bote, no? Yun. Pero syempre yung bote kinargahan ko na yun ng orasyon na yan. Tapos ipapasok ko yung daliri niya sa bote, no? Tapos utusan ko itong masamang espiritu na gumagambala sa pasyente na umalis sa katawan at pumasok dito sa bote. At ngayon, ang pagtawag naman dito para pumasok sa bote at sumunod ito yung logic dito. Kung natawagan nyo nga itong espiritu na gumagambala sa pasyente at nahuli nyo sa katawan ng pasyente mismo, sa bote pa kaya? Diba? Walang imposible po. Kung nahuli nyo na po ito sa katawan niya, ng pasyente nyo, pwede din ninyong hulihin ito at ipasok sa bote. Sa ganung mismong paraan pa rin ang pagtawag ninyo. Halimbawa, natawagan nyo na, pumasok, tapos gusto nyo isilid sa bote. Ganun pa rin paraan, tatawagin nyo sila, sumunod kayo sa akin, sasabihin nyo, matigas kayo, halimbawa ganito, nagmamatigas kayo, or surrender na sila, pwede din. O sabihin nyo, pasok kayo sa bote, pero nakapasok na yung daliri niya para may connection para saan sila dadaan, no? Sasabihin nyo, sa kapangyarihan ng Diyos, ng Diyos, Panginoon lahat ng Panginoon,
Inuutusan ko kayo sa ngalan ng Panginoong Yoshua or Hesu Kristo. Pumasok kayo sa bote ngayon din. Gamitin nyo yung panawag na orasyon ko, yung bukulong balalambiyam amditi Jesus. Iganyan nyo po. Tapos, sabi nyo, pasok, pasok, pasok. Pasok kayo sa bote. Ngayon mismo. Tapos, hintayin nyo po yung reaksyon ng pasyente nyo na parang mawawalan ng malay. Ibig sabihin, nandoon na yun lahat. No? Nandoon na, pumasok na. Halimbawa naman kung marami yung espiritu na gumagambala sa pasyente, minsan naman po ang nangyayari, hindi kumakasya sa isang bote lang. No? Hindi kumakasya. So, example, hindi kumasya ang mga espiritu sa isang bote, takpan nyo na ito at kumuha kayo ng ibang bote. At ganun din ang gagawin nyo hanggang maubos sila. Kasi na-experience ko na yan po. Gaya ng sinabi ko sa isang vlog ko, yung paano ako naging isang manggagamot, na kwento ko po sa inyo yung mga karanasan ko dati. Na kung saan aabot ng kalahating sako ng mga bote, no, na puno ng mga espiritu na siyang gumagambala sa aking pasyente. No, mahabang kumbate talaga yon kasi hindi lang barangay-barangay kundi buong kaharian ng mga engkanto ang nakalaban ko doon. Hindi yun madali. Kaya kinakailangan kong hulihin sila at ipasok sa bote. At yun na nga, sa sobrang dami hindi ko makasya sa isang bote. Mga long neck pa yun, yung mga emperador, mga ganon. Hindi pa rin kumasya hanggang sa nakalahating sako na ako. No? So, may pagkakataon ganon. Pero kung konti lang naman at pumasok na agad sa bote, mas mabuti. Ngayon, pag isisirado nyo yung bote, no, sa pamamagitan ng takip, mag-sign of the cross muna kayo. At sabihin nyo, no, magbilin kayo, sabihin nyo, no, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ni Hesukristo, ang lahat ng espiritong nasa loob dito ay hindi kailanman makakatakas, sapagkat sa pahintulot ng Panginoong Hesukristo na ibinigay sa akin, ang lahat ng nilalang na aking tatalian or aking ikukulong ay hindi makakalabas kailanman. At lahat ng aking pakakawalan ay walang sino mang makakapagpulong nito. Tapos mag-sign of the cross kayo. Tapos sabay ihip. Tapos takpan nyo yung takip. Yung sinabi ko, no, pwede nyo i-modify yun, no. Depende na paano nyo ibilin. Basta bilinan nyo ito na itong bote na hindi na sila makakalabas dito. Okay? So, ang gagawin po sa bote ay ipalibing nyo ito or itago sa isang maliblib na lugar na walang taong makakakuha, or pwede din naman ay ilibing nyo ito sa mga lupain na walang taong dumadaan, or sa ilalim ng puno, no, or pwede din naman ay sa mga kuweba nung ipasok nyo, or kung kahit saan, basta yung mga walang tao, no, para walang mapahamak. Kailangan ay ibaon nyo ito ng lampas tuhod yung distansya niya, no. Kailangan ganun para siguradong hindi talaga makikita ng ibang tao. Okay? So, yun na nga, sana'y gamitin nyo lang sa tama. Huwag nyo gagamitin sa walang kabuluhang bagay o yung mga subok-subok nyo lang, gusto nyo lang subukan. Huwag naman sana ganun, kasi itong mga orasyon ay totoo ito at tunay at banal ang mga orasyon na ito, no? Kasi may karampatang parusa po sa mga gagamit nito sa walang kabuluhan, no? Kasi mga pangalan po ng Diyos ang tinatawag natin dito, no? Ang mismong salita ng Diyos na siya ang Diyos, no? Na siyang Diyos. Sinasabi sa 1, no? Ang Diyos ay salita, no? At ang salita ay Diyos. Ayan. So, naway naibigay ko na po sa inyo yung mga nagre-request po dito sa orasyon na ito at sa pamamaraan. Maraming salamat po sa panonood. At mapagpalang gabi, araw o hapon po sa ating lahat, mga kaliwanag. Maraming salamat. God bless po. Nomine Patris et Spiritus Sancti.